Chika TV, shout out sa'yo. Kaya mo yan, Chika. Huwag kang mahiya. Tatalakayin muli natin ang napakalaking issue sa loob ng Kalingap. Ito'y patungkol sa hidwaan laban kay Carla at ni Marilyn na kamakailan lang ay binigyan ng reaksyon ng founder ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. Mga Kalingap, no? Like Marilyn TV, sa palagay ko lang sa akin lang po, hindi hingi ng sorry yan. Walang abogado po na nagsusuri in public. Wala akong nalaman. Well, sa profession ng lawyer, never talagang mag-apology dahil profession nila ito. Kung talagang totoo siya ay lawyer o she's into law. Sila ang tagapagtanggol ng mga kriminal, sinungaling at may kasalanan sa batas. Dahil yun ang trabaho nila. Kaya gagawin nila lahat. Huwag lang matalo sa kanilang kaso. Kaya syempre, ganun din sa sarili niya. Kung mag-apologize man siya, there would be a certain condition. So yun. At dahil sa pagka-viral ng issue ngayon, ay samot-saring mga reactor ang nakikisakay din nito. Isa na rito, si Bopil, na isa rin pasaway sa Kalingap. But recently lang, I observed her na medyo there is a bit of change sa kanyang pananalita unlike before na medyo magaspang. Siguro nasaway ng anak. Bopil, gutom ka raw sa views. So, yun ang dahilan. Oy, si Kuya Val nagsabi nun Kaya ito, palabiro naman talaga ito si Kuya Val kahit kailan. Bopil, palipad ka na. Dali, madami kang kita kay Madam Marilyn. Alam mo, kung siseryosohin mo talaga si Kuya Val, wala ka talagang laban dito. Palabiro talaga siya. Pag hindi ka marunong sumakay, yari ka. Bopil, palipad ka na raw. Kuya Val, ang habol ni Bopil, views na Ay, naku Kuya Val, pinagtripan mo talaga si Bopil. Yari ka niyan. Bopil, Kalingap sulit. Ay, naku, baser ni Bopil ini. Inahamak mo lang ang sarili mo nang reach out naman si Miss Yang sa Kalingap. Alam mo, tatawid dito, Hindi ko mabasa ng shout out kay Sparrow Alpha. Kung nasaktan ang anak DMP, ako din nasasaktan. Ang galing talaga ni Kuya Val maghanap ng adlib sa live niya. Hindi ka maboboring. Matatawa ka talaga sa kanya. Grabe. Kaya hindi tumatanda hanggang ngayon Mapupuna mo na out of tune na siya Nagbabasa na wala sa text talaga. Ang daming kalukuhan ni Kuya Val. Well, that's good. Pampabalanse sa mga toxic niya. Porket malakas ba si Marilyn TV sa Kalingap, pwede na siyang manlait. Malakas ba siya Kalingap? Well, actually naman, ay unintentional naman yung panlalait niya. It wasn't addressed directly to Carla, but doon sa bashers ang punteriya niya. Dahil sa kung ano-anong sinasabi nila kay Marilyn. She was just provoked that time. And of course, she has to defend herself. Hindi ibig sabihin na sa kinakampihan ko si Marilyn, pero just because doon sa binabasa niya ay naririnig ko na kung ano-ano nang sinasabi ng mga bashers. All I know na si Marilyn talaga ay pro-Kalingap. So lahat ng pagkakamaling na sisilip niya ay talagang sinasaway niya. I noticed Marilyn TV before na ang isang PWD ay pinagkaisahan nung mga vloggers na ang dating ay it was not good for her dahil pinagkaisahan na nila yung PWD at pinagtatawanan. Sa mata ng tao at ang vision ni Kuya Val na pro-mahirap ay hindi angkop ang ginagawa nila. Kaya instead na unawain si Marilyn that time, ang balik naman ay binabash si Marilyn. Which is not good kasi ang taong may pagkakamali ay dapat talagang sawayin. Lalo na nakakonektado sila sa Kalingap. So sa mga nakakaintindi, ay alam nyo yan. Ang pagkakamali lang ni Marilyn ay she's just using the name of Carla. Instead of targeting those negative bashers' name, ay na-mention ang pangalan ni Carla since fanatic ito ng Jomcar. Kaya tuloy na damay si Carla. At ang mga kadahilanan ay may mga taong nasa likod nito
na nanggugulo. Katulad noon, pinalayas na ng Kalingap and naririnig ko yung mga pangalan nila doon kay Ruel Malalag. Kaya hindi mo maiwasan na mag-isip dahil nga sa mga pinaggagawa nila noon sa Kalingap. At isa nitong si Romson na nag-pirate kay Mylene na one of the beneficiary ng Kalingap. At ito naman si Joel Salcido ay ang namimirata kay Jimel noon. Kaya hindi mo maiwasan na may nanggugulo o sila ang nasa likod nito. Ay ito yung mga taong natanggal sa Kalingap and then they're getting revenge para makaganti sila sa Kalingap. And I heard the name of Ingrata, Joel Salcedo, and maybe Romson is there also kasi siya yung contact nila sa diet. Kaya hindi mo maiwasan na sila ang mapagbintangan mo. And sila nga yata siguro ang nag-convince kay Ruel na umalis ng Kalingap that time. And umaaligid-aligid until now. At baka naman isa sila sa nagpapagulo sa Kalingap ngayon. Para masira at babagsak ang Kalingap. Kaya sa mga Kalingap dyan o pro-Kalingap ay patuloy kayong magmasid. Observe, balance, at alamin kung sino talaga ang totoo. At ano ang totoo. Sa mga nanggugulo, sila yung salot ng Kalingap. Pinag-aaway na lang nila itong si Carla na damay itong si Carla. And of course, kung sino yung kinakampihan ni Marilyn, so pinagsasabong nila. Oh, inaaway ko yun ha. Inaaway ko niya si Marilyn TV, ilang beses na po. Hindi siya malakas sa Kalingap. Ay Kalingap, Rob, siyempre ininang niya yun eh. Pero sa Kalingap po, sa amin, inaaway ko na yan maraming beses. Foul talaga si Ma'am Marilyn Pablo. Kung may awayan sila sa founder o member ng Jumcar, huwag idamay si Carla. Tama! O tama! Wala naman siyang ginawa si Carla. Directly sa kanya. Bakit si Carla ang i-body shame niya? Tama! Ano dapat to? Di ba may opinion? So dito naman sa panalait ni Marilyn kay Carla regarding sa katawan ay of course sa galit na yon ni Marilyn doon sa mga bashers niya. Pero sa ganun pa man ay hindi dapat niya sabihin yon kay Carla dahil si Carla ay napakabata pa. And being a professional ay foul na yon. At ang nangyaring mga kaguluhan ngayon regarding dito o sa viral na issues ay ang punot dulo ay ang Jomcar fanatics na pumapasok sa live ni Marilyn. Tama opinion niya. O, Ryan. Jomcar fanatic, wag nyo pa lalain. Kayo lang nagpalala sa isyo, sabi ni Ryan. O. In addition, ito ay awayan ng dalawang nag-uumpugan na fanatics ng love team between Jomcar and Edsy or Joy Vid. Sali na yata din rito si Joy na nababash. Kaya nagkasalpukan ang bawat mga fans ng bawat love team. So, yun ang dahilan. So, in short, nagkakainggitan na sa bawat love team. Well, isa lang naman ang ibig sabihin nito. Pag sumikat ang tao, of course, kakambal na niya ang mga bashers. Kaya naman sa mga beneficiaries, stay humble always para hindi rin kayo mabash pagdating ng panahon. At pakinggan naman natin ang pahayag ni Jomar regarding sa issues na naging viral. Ignore lang po yung mga bashers, tapos iwasan niya po ang magbasa ng mga comments po kasi possible, laking chances po na makabasa siya ng mga negative comments and yan po pwedeng magpa-discourage po or magpaano sa naramdaman niya. So yun po ang tawag niya. Pero knowing Carla naman po Kuya Olius, madami naman na po siyang napagdaanan and kayang-kaya niya po yan yung ano niya po ngayon. Nagpapatatag po sa kanya bilang ano po and wala pa lang pwedeng nire-ready po siya or tayo sa mga mas malaking challenges po in the near future. So yun and yun nga, nabanggit nga po, it's also help na, yun nga po, nagpapatatag sa atin yung mga ganitong sitwasyon, lalo po sa kanya. For sure po, mapupunta niya rin po ng aral. And mas makikilala niya pa po yung mga tao po na kung sino po talaga yung mga talaga sa kanya. So, panatilihin lang na maging matapat sa Kalingap
And of course, at huwag kalimutan na lumingon sa pinanggalingan and of course, ang tulong ng Kalingap at ang iyong tinatamasa kung ano ka ngayon na hindi dapat burahin kabutihan na ibinigay sa inyo ng Kalingap team. Magpakatatag lagi, don't mind the bashers. And if you were a true Kalingap person, dapat alam mo na yon, every single word na sasabihin nyo ay dapat kayong maingat. Hanggang dito na lang at huwag kalimutan na tuloy-tuloy nyong subaybayan ang Pamilya Matubang. And of course, sa aking munting channel, Egypta TV, maraming salamat po.